next mga kaibigan, ayan, magre-react lang tayo dun sa mga lumabas na mga balita na tungkol kay David Licauco na kinuha ito sa isang beauty pageant somewhere in Mindanao. So, nagkaroon ng issue dahil hindi daw maganda ang pagka-deliver ng kanta ni David Licauco, na kesyo daw lip-sync ang pagkapagkanta. Okay. At daming issue na sinabi. Kulang na lang ano na lang nila parang kulang na lang ay parang ano bang ginawa, parang hindi maganda yung treatment sa mga sinasabi nila. But anyway mga kaibigan, unang-una bago kunin po yan sa show, kasi ako buong Pilipinas ay nagdadala rin ako ng mga talent, lalo sa mga piyesta, events, etc. So, sa mga ganyan, madalas bago kunin ang isang artista ay pinag-iisipan muna nila kung sino ang dadali nila at sino magiging guest. May mga choices yan like for example, magdadala ako sa Nueva Ecija ng artista. Sasabihin ng producer doon, sir, mag-send ka po ng listahan at kung ano doon yung gusto namin, yun ang kukunin namin. So, syempre magsisend ang ang agent tulad ko ng mga list of mga artists, ganon. So, saka pa lang nila i-aprobahan niya ng body. Tapos, saka ka pa lang babalikan nung kausap mo. So, ang nangyari doon kay David, hindi lang yan basta-basta na kinuha nila doon. So, yan ay pinag-isipan. Kahit pa paano pinag-isipan yan talaga na bago dalhin doon sa Mindanao para mag-serenade ng isang pageant sa doon sa lugar nila. So, kumbaga, choice nila yan. At saka yung nagko-comment niya, isang vlogger kuning-kuning, wala kang choice kung yun ang kinuha nila. At kung ano yung kasi unang-una si David hindi singer. Alam naman yan ng lahat na hindi singer. Kung nag-lip-sync man siya, yun ay dahil hindi siya singer talaga. Kumbaga, kinuha siya for that show para mag-serenade. Pero hindi, kasi unang-una pa lang kung singer talaga ang gusto nyo, hindi si David ang kukunin nila. Singer talaga dapat Eric Santos, Jed Madela, or Martin Nievera, di ba? Hindi naman dahil dahil singer talaga ang ano nila. Kasi kinuha siguro si David doon dahil angkop na angkop si David para mag-serenade nung mga binibini. So, dahil di ba ginoo siya, gwapo, matangkad, model, athlete, etc. So, kumbaga nasa kanya na yung katangian na pwede mag-serenade para magpakilig sa mga kababaihan doon. Hindi dahil kinuha siya para mag-sing o kumanta. Kung nag-LS man siya, nag-lip-sync man siya, ay nako, hindi nyo na po yan problema. Ay sinasabi na yun daw ang kinuha ng ano. Kasi sila yung angkop. Siya yung angkop na pwedeng mag-serenade. At saka organizer yan. Ang organizer ang mamimili dyan kung sino ang pwede. Diba? Kasi kung singer talagang kinuha lang, kung singer ang gusto nila, singer talagang kukunin nila. Pero hindi naman dahil kinuha nila si David para mag-sing talaga or kung ano man, dahil hindi naman talaga singer. Alam na nila yun na maaring mag-lip-sync si David, maaring hindi siya mag-live, maaring hindi live yung boses niya. Kumbaga, maintindihan ng mga organizer, maintindihan ng mga kumuha sa kanila. So, pinapalaki lang yung issue sa kay David at kesyo na binayaran ng kalahating milyon. Diba? Kasi yan, bago dalhin yan, bago papuntahin yan, may kontrata yan. May kontrata, nakasaad sa kontrata ang mga agreement, nakasaad sa kontrata yung mga dapat at hindi dapat gawin. Hindi lang yan basta-basta binitbit doon, 'di ba? Para pakantahin, para sampahin doon sa show, 'di ba? Common sense, kasi kayo hindi nyo alam yan kasi hindi naman kayo talaga nagbibit-bit
ahente ng mga celebrity sa mga ganyang road show. So, kaya wala kayong alam. Ang alam nyo lang dakdak at ang alam nyo lang ay mamuna. So, pero kung si David, alam naman ng lahat na si David ay hindi singer. So, kung may magkamali man siya sa stage or mag-lip-sync man siya, mauunawa natin yan kasi hindi siya singer eh. Kinuha siya doon para magpakilig, di ba? Pakiligin or i-serenade niya, ano niya yung mga kandidata doon, pasayahin. At saka, sa ngayon naman, alam naman ng lahat na hindi singer si David. So, maiintindihan talaga lalo ng mga netizens dahil alam nila yan. Pag sinabing belter talaga, singer yan, ay talagang mag-i-expect sila ng magandang kanta. Pero kung hindi naman talaga singer, wala silang ma-expect talaga. Ang ma-expect nila yung kilig, yung sigawan, yung hiyawan, yung palakpakan. Yan yun ang i-expect nila. Pero, di ba, common sense, my God. Oo, gamitin nyo ang utak nyo, di ba? Hindi yung kayo pumunta doon si David para mag-concert, mag-sing dahil hindi naman siya singer. 'Di ba? Oo. Kasi parang ini-insist nyo na hindi maganda yung pagkakanta, hindi daw pangit daw. Hindi naman talaga singer si David. Sino may sabi sa iyo na singer si David? 'Di ba? Ikaw lang naman naghanas na singer si David, na kakanta si David. Ngayon kung binayaran man siya ng 500, worth niya yun. Diba? Kasi sikat si David at may mga project sa GMA 7. Oo. Ngayon, kung gusto mo ng mura, kumuha ka ng walang project, kumuha ka ng walang karir, kumuha ka ng walang muka. O yan, kahit pasampahin mo ng libre, go. Diba? Ngayon, bakit nyo naman na-underestimate ang isang David na may napatunayan na yan, diba? Maraming teleserye, nagkaroon ng project sa GMA at di ba love team niya ni Barbie, kaya pinagtatanggol ko siya hindi dahil sa barda, kundi dahil ang ini-expect nyo kung kakanta si David ng maganda ng pang singer, hindi siya singer. So, kaya wag kayo mag-expect ng kanta ni David mula kay David na bongga at saka live talaga. Oo, di ba? Maring nilipsing niya na lang yung kanta niya kasi para hindi siya magkamali, para mapagbigyan yung request. Kasi bago yan dalhin si David doon sa lugar, meron niyang agreement, may pinirmahan yan. Dahil ang management niyan, lahat yan may pinipirmahan, di ba? May pinipirmahan yan, may nakasaad dyan kung ilan ang kanta, render, ilang show, at kung anong oras isasalang. Nakalagay yan dyan. Si Sarah Geronimo, pag kinuha mo dati, 12 pages ang kontrata hanggang 20. Ayan, sa totoo lang, oo. Kaya nga sabi ko pag yung isang nag-content na sinasabi na hindi daw maganda ang pagkakanta ni David. Ay kasi hindi naman talaga siya singer. Oo, hindi siya singer. Kayo lang naman ang naghanas na singer siya. Kayo lang naman nag-expect na singer siya. Pero yung organizer, hindi nag-expect na singer kasi hindi naman talaga singer, actor siya. Diba? So, common sense, diba? Huwag na tayong mag-expect ng mga bagay na wala naman dun sa inaasahan natin. Ganun lang. Kasi feeling ko parang naagrabyado si David sa mga balita kasi parang walang nagtatanggol sa kanya. Ngayon, nakita ko naman na inanalyze ko kung tama ba yung mga mga komento nila. Kasi yung bata hindi naman singer talaga. So dinala yun doon, alam nila doon ng organizer na hindi naman talaga singer, nakakakanta lang. Pero hindi siya singer, hindi talaga siya bukalista ng banda whatsoever. Andun siya para magpakilig, 'di ba? Para magpasaya. Tapos, 'di ba? At saka inaprubahan niya ng management, ng organizer at kung sino man yung doon. Yun lang. Sana itigilan natin ang pambabas kay David kasi he's a nice guy. At saka wala naman siya
Hindi naman siya singer talaga. Kung nakakanta man siya ng lip sync or whatever, pag kayo nang bahalang umunawa, kayo nang bahalang magpasensya, di ba? So yun lang ang comment ko kasi parang feeling ko na didihado siya dun sa issue.